So, sa rebuttal stand na tayo. Ating unahin rebuttal stand again for 15 minutes. Yung si Brother Eugene sa kanyang rebuttal. Okay, Brother Eugene, 15 minutes. Ready ka na ba sa rebuttal stand mo? Go ahead, go ahead. Sige, your Okay. rebuttal time will begin when you start to speak. 15 minutes. Salamat, Mr. Moderator. So, I was disappointed, no, na itong si ma'am, talagang, akala ko ba, I don't know kung pang ilan na itong debate nga sinasalihan niya, but nanonood po ako sa debate niya kay Dan Maasin. Kung ano talaga yung kwan niya. Objection Yung, o personal comment. sige. So, Ilang ano yung objection, te? Anong sige, objection mo, te? tuloy. Wag na lang yan. Go ahead. Sige. Ganito na lang. So, meron pa ba? Okay, ganito. So, yung hindi ko alam kung ito ba alam niya kung paano makipagdebate. Since yung papel niya, is negatibo. Pag negative ka, you are going to destroy my stand. Hindi ka po pwedeng mag-affirmatibo na patutunayan mo na yung simbahan mo ay yan po yung tatag ng ating Panginoong Jesucristo dahil hindi po ito comparative study. Remember, we are in a debate. Pag-debate po yung sinasabi natin, may negative at saka may affirmative. So since ako yung affirmatibo, so nag-present ako ng mga source, Biblia, at saka references. At hindi yung bias yung mga references Kasi libro ng DepEd, I don't know kung bakit hindi siya naniniwala sa libro ng DepEd. Sa Biblia, mayroon tayong binasa na talagang nagtayo ang ating Panginoong Jesucristo ng simbahan. Ngayon, ang trabaho sana niya is gigibain niya yung stand ko na kapag hindi si Kristo ang nagtayo, who is the founder of the Roman Catholic Church? Doon sa presentation niya, alam niyo ba, na nagbitbit ako ng ng pampatay lamok. Ayan hindi ko lang pinandar. Dahil hindi ho ako nakikinig sa mga banat niya. Dahil yung stand niya, affirmatibo. Pinatunayan niya yung simbahan niya, ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, which is hindi po siya yung affirmatibo. Your role is a negative side. When we talk about negative side, you are going to destroy my stand or as a Catholic. Tututulan mo yan. Diba? Mag-present ka ng history. Nung tinanong ko siya kung hindi si Kristo ang nagtayo ng simbahang Katolika, walang masagot kasi doon na lang yan sa second stand ko yan ibanat. Bakit hindi mo yan binanat sa first stand mo dahil ikaw yung negatibo? Ang tanong ko, dapat, di ba, may na-record nga pala ako sa kanya. Isa lang na-record ko ito. Sinabi niya, the gospel is preached to all the world. Di ba, ito lang pong na-record ko. Yung iba, hindi ko na lang nire-record dahil out of topic na yan. So, pinipreach pala yung gospel, ipinapahayag sa all nation. So, ano yung pinipreach ng mga apostoles? Seventh-day sanctified ba? Church of God. Di ba? Malinaw ang sinabi ng ating mahal na apostoles si San Pablo. At meron akong hawak ano to? Hebrew and Greek Bible. Sinabi po sa Acts chapter 9 verse 31, Amen on Ecclesia Catholis. Iglesia Katolika po. Sabi ko, sangayon ka ba dito? Hindi na tayong debate kung ganun. Pinaniwalaan mo naman pala na ang pinangaral ng ating Panginoon ng Apostoles is Iglesia Katolika. Hindi po Seventh-day Adventist, yung sanctified. Ano ba yung pangalan ng relihiyon mo? Na nagsimula lang pala dito sa sa Jerusalem. O sa Pagadian lang pala yung headquarters nyo. O ito, galing ng Pagadian t-shirt ko. Si Brother Kenneth Bustamantes, ang Catholic Fitipender, nagbigay sa akin dito. Aba, di ba? So, paano namang hindi tatag ang ating Panginoong Jesucristo? Nakakahiya naman po. Nakakahiya talaga na bilang isang tawag nito, teachers, ay hindi siya naniniwala sa DepEd. Kasi para sa kanya,
Mali po itong nasa libro. Ha? Mali. Doctor of Philosophy po yung mga author. Kontra itong, ano ito? Instructional Material Council, Secretariat, Department of Education. DepEd po mismong may sabi, ha? So, paano kontrahin mo yung DepEd? Diba? Paano naging teachers ito kung hindi naniniwala sa mga librong DepEd? Meron pa ako, history yan, ha? Philippine history. Na Roman Catholic Church founded by Jesus Christ in Palestine. Sinabi niya, doon tayo maniniwala sa King James Version. O, yan. Nabutan ako ng oras. Ayan 1611 ha. King James Version po. Wala akong nakita ni ma'am na nagpresensya ng kanyang, ang tawag nito, presentation. May binasa siyang Biblia. May hawak siyang Biblia. Ang dilim-dilim ng background niya. O siguro, kayong mga protestante, madilim talaga yan. Ayan. King James Version 1611 na yung pinakaunang labas na King James Version na may apocryphal book. Ayan, 1611 na. Babanggitin ko itong sinabi ni San Juan. Unang Juan, chapter 4, verse 1. Ito yung sabi niya, He warned them not to believe all teachers. Bakit kasali na si ma'am dito, teachers si binanggit. Who boast of the Holy Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ano naman binanggit ni San Juan Catholic faith? Saan ba yung sinasabi mong 70 sanctified Jerusalem? Wala. Kung babasihan natin itong sinabi ni Kristo, ayan ani ni San Juan, he want them not to believe all teachers. All teachers daw. Bakit kasali si ma'am nito kasi teacher siya. Di ba? Ito, binanggit sa Biblia. Mayroon akong babasa, hindi ko nabasa to kanina. Si Kristo, binanggit niya sa John chapter 10, verse 16. Babasahin ko lang po muna itong Tagalog version natin. Yung magandang balita, Biblia. Ito yung sabi niya. Sa John, total, anyway, mahaba pa naman oras natin. Chapter 10, verse 16. Ito po yung banggit ng ating Panginoong Jesucristo. Sayang naman ito si ma'am. Hindi naman lang, yan po yung yung hinihintay ko na maglatag siya kung hindi si Kristo sino. Sa chapter 16, verse 16. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. At saan tayo titipunin bilang isang tupa ng Panginoong Jesucristo? Ayan. Basahin natin itong The Paraphrase on the New Testament ni Richard Baxter. Protestant Biblia, Japon. Protestant Biblia pa rin. Ayan. Tingnan natin. First, John chapter 10, verse 16. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gathered to me the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Ayan malino. Biblia po yung binasa natin, di comics. Hindi kagaya nitong si ma'am, nag-present man lang siya ng mga dokumento. Sayang nga lang. Dahil hindi po uma-appear doon sa kanyang naman to. Baka minalas ng husto itong si ma'am. Ayan. Now, di ba binanggit ni Kristo, one Catholic Church. Sinabi ni ma'am kanina, ay hindi man yung Roman Catholic Church. Balik basa. Dictionaryo again. Balikan natin. Page 62. Ano ang kahulugan ng Catholic Church? Yan. Sinabi, any of the original Christian Church. Wow naman. Any of the original Christian Church, ha? Member of the Roman Catholic Church. Paano naging tayo kayo ng Panginoong Jesucristo na hindi kayo ang original na simbahan? At meron tayong babasahin. Ito. Tignan natin itong Catholic Church. Ayan, meron akong isang diksyonaryo pa rin. Malaki ito. Ayan itong World Book Dictionary. Yan. Malaki na ito volume 1. Yung meaning talaga ng Catholic. Ito. Basahin natin ito. Ano ba ang kahulugan ng Catholic Church? Baka sabihin niya, ay hindi man yan Roman Catholic Church. Tignan natin itong meaning ng Catholic. Ito ang banggit sa World Dictionary. Haba-haba pa yung oras natin. Catholic. Ito.
Tignan natin kung ano yung meaning ng Catholic. Catholic, the Christian Church, ang simbahang Kristiyano, governed by the Pope. Bah, ay paano naging, baka ang kinin ninyo na kayo yung tunay na Katoliko, kagaya ng Seventh Adventist, inangkin nila na sila yung tunay na Katoliko, paano naging tunay kayo, governed by Pope ang simbahang Katolika, wala kayong Santo Papa. Yan nga yung binanggit ko sa kanina sa sagot ko sa kanyang tanong, we have the apostolic succession. Kaya nga kung pagbabasihan natin yung simbahang Katoliko, we have the chronological list of Pope. You know what is chronological list of Pope? Listahan po yan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro hanggang kay Pope Francis na nagpapatunay na wala talaga tayong total na koneksyon sa kay Kristo at saka sa kanyang mga apostoles. Ay si ma'am, magtanong na ito si ma'am ngayon. Masangayon ka na ba dito sa history book ko, ganun, baka sa Biblia, na ang founder ninyo is si Magellan. Baka sabihin niya, o isang-ayon ka na ba dito, sir, na yung founder niyo si Constantino, o yung founder niyo si Ignacio. Baka sabihin niya, o uunahan ko na lang kayo, baka yan yung pong isasagot niya. Alam ba nyo, ulitin ko hindi na ako nakikinig sa presentation niya. Dahil hindi po issue namin dito yung simbahan na inaniban ng Seventh-day Sanctified ay siyang pong tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto mong patunayan niya, mag-topic tayo niyan. Next debate natin kung kaya mo. Pero ayaw ko na lang kasi dito pa lang nakakadismaya po. Nakakadismaya. First time ko po itong nagipagdebate babae yung kalaban ko, teachers pa naman ng DepEd. Ako, kinakabahan talaga ko sa totoo lang dahil DepEd Ako, graduate man ako ng education pero hindi ako pasado sa board examination. Ito DepEd, nagtataka ako, bakit itong si ma'am, tinanong ko siya, naniniwala ka ba sa deklarasyon ng DepEd? Sinabi niya, no, hindi ako naniniwala. Paano naging teachers ito? Nakapagtataka, di ba? Paano naging teacher si ma'am? So, ganyan, kasimple. Kung hindi si Kristo nagtayo, di ba? Yan, yung aantayin ko yan ma'am, huwag kang mag-alala. Aantayin ko talaga yung sinabi mo na sa presentation mo. Kung hindi si Kristo nagtayo, sino? Baka sabihin mo, si Emperor Constantino. May iba nga nagsabi, si Alexander the Great, wawa naman. May iba nga, si Pope Gregory the Great, Yung iba naman nagsabi ay si Ignacio. Yung iba naman nagsabi ay talagang tatag lang po kayo, nagsimula lang po kayo ni Magellan. 'Di ba? Nakakatawa talaga yung mga mga banat sa simbahang Katolika. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, kahit kamatayan hindi po matitinag. Matatalo lang po ako sa debating ito ora mismo kapag mayroon kang standard source na nagsasabi Roman Catholic Church was founded by Magellan or Constantino or kung sino-sino tao pinaniwalaan mo. Yung legit na source, huwag kang magbanggit na sa mga source na pinipresent niya. Halimbawa, itong si Daryl Villanueva ng Seventh Adventist, nagpresent siya si Roman Catholic Church, founder, si Pope Gregory the Great, na hindi, questionable yung libro niya dahil walang cover, pati page, hindi nga niya nilagyan. Di ba? So, mindset. Hindi na tayo bata para magpaloko pa tayo sa mga ganitong klaseng mga pambubula nila. Di ba? So, malinaw na talaga yung presentation ko, ang simbahang Katolika talaga ay siyang may-ari nito, si Jesucristo. Hindi po ito tatag lang ng ordinaryong tao, baka sabihin niya si Constantino o di kaya si Magellan. Katawa-tawa naman siguro mama, teachers ka, dapat alam mo yung history. Binanggit pa niya, yung may binanggit sa history kanina namatay daw si Kristo 30. Ay, na-record ko nga yan 30 AD. Paano? Katawa-tawa naman yung source mo. Yung source mo kasi, maglagay kung saan mo kinuha, kung saan mo, kasi online pala siya, mayroon akong nakita online, sinabi niya, di ba? Sa online, ano naman kung i-google natin yan? Who is the founder of the Roman Catholic Church? Malaking yung pangalan. Jesus Christ! Naku naman Wikipedia pa nga yung may sabi. Kaya nga, walang ibang founder ang simbahang Katolika, si Kristo. At yung pinatunayan mo na kayo ang tatag, yung sa presentation mo, pasensya na po.
Pagpasinsahan na po, ma'am. Dahil hindi na po kami madadala doon sa mga market strategy mo. Di ba? Yung market strategy mo, dapat sa susunod, ma'am, pag debate yung pag-uusapan, Hello. Nawala si Eugene. debate tayo. Oh. Pero kaya nga, nagdidebate tayo, di ba? Na mayroong afirmatibo, mayroong ding negatibo. So sa negatibo, gigibain mo na sana, pero kaso, palpak ka po, hindi mo po nagigiba dahil si Kristo po yung kontra mo. Kaya nga, hanggang ngayon, wala kang nailatag. Useless lang. Nag-present ka ng iyon na lang, Juan. Presentation mo na lang yan. Hindi mo magigiba dahil si Kristo po yung binangga mo. Si Kristo po ang kabangga mo. Ayan. Okay, Brother Eugene. Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Magandang gabi sa lahat. Okay, no? So, atin nang ibalik uli sa nilang dalawa. Ang pagbabanata ngayon sa another cross 10 minutes. Cross-examination ni Ma'am Genevieve kay Eugene. Sige, Ma'am Genevieve, ready ka na ba? Ma'am Genevieve, ready ka na? Sige. Sige. So, let's begin. Simulan mo ang pagtatanong at magsisimula ang oras. Sige, Sir Eugene. Mhm. In between the Bible and history, saan doon ang first natin na basihan? Una, Biblia. Kaya nga sinabi ko sa topic, Biblia eh. Pangalawa, history. Natural. Galing tayo sa Biblia. Babase muna tayo sa Biblia. Since yung Biblia hindi po kumpleto yan, detalye, kaya mayroong kasaysayan. There is a history book. Yan po yung advice sa atin ni Job chapter 8 verse 8. Read the history book and see. Kaya nga sa history book is Roman Catholic Church ang itinayo. Hindi po sa inyo. Next question. Sinabi mo na hindi detalyado ang Biblia. Does it mean na merong mga patutuo ni Jesus Christ na hindi nasulat sa Biblia? Yes. Kasi po sinabi ni San Juan, hindi lahat na nasusulat sa Biblia, hindi lahat ang ginawa ni Kristo ay nasusulat sa Biblia. Kasi naniniwala si San Juan, naniniwala si San Juan na kapag sinulat niya lahat, ay kahit buong mundo, hindi pa kasya. Di ba? Sinabi mo ba, pinaniwalaan mo ba na ang hindi nakasulat ay contradict sa nakasulat? Hindi naman. Bakit maging contradict yan? Di ba? Pag sinabi ni San Juan na ang hindi nakasulat sa mga ginawa ni Kristo, paano naging contradict? Ginawa na nga ni Kristo, contradict pa. O ngayon, hindi contradict, di ba? Anong church ang kinaaniban ni Apostol Pablo? Base sa Biblia. God, base sa Biblia, kinaaniban niya, pinangaral pa nga niya, sinangayunan mo, Ecclesia Catholic. Pinangaral din ni San Juan, 1 John chapter 4 verse 1, King James Version 1611, Catholic Church. Hindi po Seventh-day Sanctified na galing lamang sa Pagadian City. Next question. So, mali ba ang nakasulat sa Biblia na 12 times it is written at Church of God? Tama, mali? Walang problema. Church of God, tama yan ha. Categorical, tama yan. Pero hindi po yan kayo. Ang Church of God na binanggit sa Biblia, no other than Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Natural Church of God kasi God po yung nagtayo, si Kristo mismo. Hindi, huwag nyo ang kinin na galing lang kayo sa Pagadian City. Galing na t-shirt ko, hindi po yan kayo. Ang Church of God na binanggit sa Biblia, ulitin ko that is Catholic Church. Next question. Hihinaan ko na lang yung boses ko kasi tulog na yung mga kasamahan ko. Meron ba tayong mabasa sa Biblia na Roman Catholic Church ang inoosig ni Apostol Pablo? Paano naman usigin ni Apostol San Pablo ang Roman Catholic Church na yan po yung tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Oo. Dati, inusig ni San Pablo ang simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, which is, yan po yung Roman Catholic Church.
Kaya nga nung umani ba si San Pablo, ipinangaral niya, Ecclesia Catholis, hindi po Church of God Seventh-day Sanctified. Paano naman mangaral si San Pablo na galing Pagadian? Hindi ba umabot si San Pablo sa Pagadian? Ano ka ba naman? Oo. Sinabi mo kanina na hindi inosig ni Apostol Pablo ang Roman Catholic Church. Meaning to say, na kuha ka sa iyong own mouth na hindi talaga kayo ang totoong church. Ganito Dahil yan, ma'am. ang totoong church ay inosig ni Apostol Pablo. Ganito yan, ma'am. Hindi inosig ni San Pablo. Sinabi mo ka kanina, Sandali nga. Yung sinagot kong hindi inosig, tama yun. Kasi namimbro na siya sa simbahang tatag ng ating Panginoong Hesus. Paano usigin niya? Mimbro na siya, di ba? Pinangaral pa nga niya, Ecclesia Catholis, sinangayunan mo pa nga. Pero nung hindi pa siya nagiging membro, isa po siyang persecutor. At tandaan ninyo, si San Pablo ay magiting po yan na persecutor. Bali ika nga yung pinaka in Visayan term mantas, di ba? Yung pinaka brutal na persecutor. King of the king, Pharisee of the Pharisee po yung turing niya sa kanyang sarili. Nung naging convert siya into Kristiyanismo, he is a member of the Roman Catholic Church. And in fact, siya po ay isang pari ng simbahang Katoliko Romano. Romans chapter 15 verse 16. Baka hindi mo alam yan. Next question. Based sa list of Catholic popes ninyo, wala kayong makita na pope si Apostol Pablo, pero ngayon binigkas mo sa yung bibig na naging pope siya. Pero sa list ng ninyo, Sandali lang, objection moderator. Objection moderator. si Apostol Objection. Pablo. Objection. Okay, Anong that is objection, bro? according to the Objection. list of history. So Wait, meaning to say you wait, are Mr. Moderator. telling falsely. Kalma lang, Objection. te. Kalma lang, te. Ang hirap sumigaw. Paos ako. No? Kalma lang. Ano yung objection mo, Brother Eugene? Oo, sinabi niya, wala akong sinabing Apostol Pablo naging Santo Papa, ha? Bakit ipinilit Yes, niya sa akin na si oo. San Pablo sinabi ko? Wala ako sinabi. Naku Ayan, naman, oo. so, wala siyang sinabi, te, na si Apostol Pablo naging Santo Papa. Sige, next question na lang. Okay, sige. Very good. Very good na Oh, sinabi yan. mo. Dahil kanina sinabi mo na si Apostol Pablo is Pope. Ngayon, Ay, wala. sinabi mo wala ako naman na sinabi. hindi Kasi San Pablo naging naging Pope. Papa. Pag mo kang... No, sa akin muna ang pagsasalita. Okay. So ngayon, nakuha ka na rin sa iyong bibig. Bakit hindi ninyo bakit hindi nagiging Pope si Apostol Pablo sa inyo? Within fact, siya ang apostol ng Gentile. So dapat sana siya ang nagsulat sa 14 books ng New Testament. So papaano ninyo? Bakit Ganito. kinaligtaan ninyong bigyan siya ng yung appointment niya bilang Pope ninyo? Ganito. Bakit hindi siya naging Pope ninyo? Siya ang nagsulat lahat ng New Testament. Sagot ha. Wala po akong binigkas na si San Pablo ay Santo Papa. Ang sinabi ko lang, siya po ay paring Romano Katoliko. Roma 15:16. Ang Santo Papa po namin at that time na buhay pa si San Pablo at saka si Apostol Pedro, si Apostol Pedro po. Yung sinabi mong Catholic, yung sinabi mong 14 letters, Oxford Companion to the Bible, that is the Catholic letters, New Testament. Wala pong inyo dyan. Next question. Okay, very good no na sinabi mo na hindi Wow. ninyo Pope si Apostol Pablo. Bakit tama hindi naman. siya nagiging Pope ninyo? Na kung saan siya dapat ang magiging Pope dahil siya ang apostol ng mga Gentile. Objection, Apostol Pedro Mr. ay Moderator. Objection. Yes, anong objection, bro? So Si ma'am, bakit pinapatulan naging ko lang si objection na naman? ma'am. Sandali lang ha. Pinapatulan ko lang si ma'am dahil wala na po siyang ibang maitanong. Nandoon na siya sa Pope, si Pedro ba, si Pablo ba? Mag-usapan na yan. Focus lang tayo sa topic, ma'am. Nag-iintay po ako sa inyo, ma'am. If hindi Sana si naman Kristo ang nagtayo, hindi ka rin who is the founder? hindi ka rin nagbanggit ni Apostol Pablo. Wala po ako. Wait lang, problema ma'am. natin dito is pag Ma'am, kayo ang nakuha sa wait lang. inyong mga ang maling kapuruan ay Sandali sinabi lang, na ninyo ma'am. na Wait lang, hindi- ma'am. Hindi siya Wait lang, kasalungat. ma'am. Ma'am Genevieve, Dapat you wait have lang. to listen to me also. You have to respect Galit what si I'm ma'am. telling also. Ma'am, Galit si Pag ma'am. kayo, pag nakuha kayo sa inyong bibig sa mali ninyong katuruan, sinabi ninyo na hindi na Pope ng ating pagdidebate. Ma'am, wait lang, ma'am. Oo. Ganito, So, dapat, ma'am. dapat fair tayo. No? Dapat fair tayo. Ma'am, Oo, wait lang, kung ma'am. kayo talaga Ma'am ang Genevieve. nasa Wait lang, ma'am katotohanan. Genevieve.
Actually, Tanggapin ma'am, ninyo na hindi ah, ninyo talaga nakuha si Apostol Pablo Ma'am dahil Genevieve, Ma'am Ma'am lumat sa Genevieve, Roman Catholic Church. wait lang. Wait lang, Ma'am Genevieve, ha. It is my objection si Brother Eugene. Nakakahiya naman po, ma'am, na ang dami nanonood ngayon. Ikaw yung nag-send sa akin ng rules, pero ikaw yung lumalabag sa rules. Hindi ko na nga hindi ko na nga binabawasan yung time mo kahit nasa rule mo na pag hindi sumunod sa warning, kailangan bawasan ng time. Hindi ko ginawa eh. Sige lang, Eugene. Sige lang, Actually- sige lang, Brad Shady, Ganito, ha? Ma'am, actually ma'am, Magiging patas ka ni Ma'am, naman. actually ma'am, ngayong gabing Magiging ito, patas ka din naman. Alam ng lahat dito kung ano ang ginawa mo, Brad ma'am, Chando or Sir Chando. ma'am, magiging patas ka din. ma'am, actually ma'am, maluwag nga ako ngayon maluwag ako ngayon. No? Hindi ako mahigpit sa'yo. Actually, hindi ako mahigpit. Hindi ako, based sa mga experience ko sa mga debates, pag ako ang nag-moderate, mahigpit ako, pero sa'yo, hindi ako mahigpit. Inunawa ko yung sitwasyon mo. So please ma'am, wag mong isipin na ako'y bias. Dahil sa totoo lang, pinapaboran pa kita dito sa debating ito. Ramdam ni Eugene yan. Ramdam ni Eugene, pinapaboran pa kita. Kaya ma'am, please lang. Pag may objection, tahimik. No? Brother Eugene, ano ang objection mo? Yung objection ko, clarification lang po. Wala po akong binanggit na si San Pablo ay Papa sa Roma. Wala ho. Yung sinabi ko lang is si San Pablo, paring Romano Katoliko. Roma chapter 15 verse 16. So, Yung sinabi niya, nagiging Papa daw si San Pablo. Sa sinasabi ko, mali, wala po. Kahit i-review natin yung video, wala po akong sinasabi dyan, ha? O kaya, wag mo akong Sige. tanungin na pinipilit mo, ma'am. Sige. Okay, so kaya nga nag-follow up ako. Okay, let's sige just ma'am, agree. go ahead. Sinabi mo na papa siya, ay bari lang siya, hindi siya pope. So may follow-up question ako. Mhm. Bakit hindi ninyo ginawang papa sa Roma si Apostol Pablo na kung saan siya dapat? Dahil siya ang apostol ng mga Gentile. Sagot. Kasi hindi po siya pinili ni Kristo na maging Santo Papa. Pinili lang po si San Pablo na maging isang apostol ng mga Hintal. At binanggit sa atin ng history, sinabi dito sa pahina 128, World History, ayan o, about 57 AD, there was a group of Christian in Rome, sa Roma ha, itself led by Peter, Bishop of Rome and one of the original disciple of Jesus. Base sa ating page 38, ang paniniwala sa mga Roma ay si San Pedro ay ang first Santo Papa. Next question. Ako naman oo. Okay, dahil si Apostol Pablo ay ang apostol ng mga Gentile, talagang makikita natin na there is a broken link between the Catholic Church and to the church founded by Jesus Christ dahil sinabi ni Apostol Pablo na follow me as well as I follow Christ. So kayo, saan kayo nag-follow? Dahil hindi kayo nag-follow kay Apostol Pablo, hindi ninyo ginawa siyang pope. Sinusunod naman namin siya bilang apostol at pare, hindi bilang Santo Papa dahil hindi po siya ang Santo Papa at the time ng buhay pa yung mga apostol. Si San Pedro po. Dapat alam mo yan dahil si San Pedro lang po yung binigyan ni Kristo ng susi ng kaharian ng langit. Kaya kung ikaw sa'yo ma'am, kung ako sa'yo ma'am, ibahin mo na lang question mo ma'am dahil hindi po pag-uusapan natin dito yung Papa. Ano ka ba naman? Binanggit mo na naman, di ba, nag-follow up lang ako sa mga banat mo, Mr. Eugene, huwag kang patawa-tawa. You have to be serious about your actuation. It is very clear na wala ka talagang kaalam-alam dahil sa pinakita mo na action, di ba? Again, clarification lang kung ano ang banat mo, yun doon lang ako nagtanong. Sinabi mo naman kanina, may siya ang objection. ng susi, Meron diba? po objection Tapos konti ngayon, lang. kung magtanong Hello, ako base sa iyong mga presentation, ay sasabihin niya naman High blood si ma'am. Huwag lang ating topic. Ma'am, Ate makinig ka Genevieve, wala wait ma'am. lang. May objection si Brother Oh. Eugene. Ano Ito, objection mo, bro. bro? Kasi bro, nagreklamo sa bakit daw ko tawa ng tawa.
ganito ma'am, pasensyahan na muna ma'am ha. Kasi ma'am, natatawa talaga ko sa mga tanong mo na out of topic, sa mga wala talagang ma'am, walang kakwenta-kwentang tanong na hindi man lang kasali sa topic natin. Topic natin, True Church and the Founder, napunta ko doon sa San Pablo, bakit hindi ginawang Santo Papa? Ibang usapan na yan ma'am. So kaya nga natawa ako sa'yo, pagpasensyahan na muna ma'am kung natawa ako ma'am, dahil hindi ko mapipigilan. Sa susunod, i-mute It ko na is lang itong very microphone. easy to claim, no? Sir Eugene, it is very easy to claim na tatag kayo ni Jesus Christ. Pero dapat 'di ba kung magkaso tayo, hindi lang puro sabi na ako ang hindi guilty. Dapat meron tayong mga suportang mga evidences. Kaya yung mga binigay ko ay just are evidences that will support na hindi talaga kayo tatag. So, dapat huwag kang patawa-tawa dahil ang sinabi ko lahat ay nasa Biblia. No? Sir Eugene, buksan mo ang iyong isipan, Sir Eugene. Huwag kang patawa-tawa. Sinabi mo, you are exposing your pride. Sinabi mo kanina, hindi ka nakinig sa mga presentasyon ko. That is a very good sign na meron kang pride within you, Mr. Eugene. So dapat tandaan mo, Mr. Eugene, ha? Oh, we are here. We have to be open-minded. Remember, sinabi kanina, no? High blood si ma'am. Magtanong ka na lang ma'am. Magtanong ka ma'am. Huwag kang ano ba naman to? Sir Eugene, kung ikaw ang babanat mo, bakit Okay, maging bawa ako? okay. Time Sinabi, na. Sir Eugene, Time na ma'am. Time na. wala akong sinabi. Ubusan na Pero time, ngayon ubusan naman, na time. nagsalita ako base sa Biblia. Ma'am, time na ma'am. Time na. Ang hirap sumigaw. Pause ako ngayon. At saka, maingay pa si Divine. Oh? Dapat siya pagalitan, Mr. Jando. Dapat siyang pagalitan. Ma'am. Actually, ma'am, ito ang oras mo para magtanong. Ang ginawa mo, Yes. inubos mo ang time mo. Binanatan mo si Eugene Gapo, hindi ka nagtanong. Okay, ma'am ha? Mr. Jando, makinig ka rin. Nagtanong ako, pero ang kanyang mga sagot ay hindi daw dapat kung itanong. May ganyan ba? Ma'am, Nagtanong lang ako ng question sa kanya. About, no, sinabi niya, si Pedro ay susi, no, si susi siya, yung binding and loosing. At ngayon, yan yung tanong ko kanina, pero pag ako magtanong Ma'am na, sinabi Genevieve, niya, hindi na yun Ate scope. Genevieve, Diba? actually, ma'am, mga inubos mo yung time mo, ma'am, sa side comments at mga banat kay Eugene Gapo na ang role mo ngayon Marami din naman siyang side comment, hindi po pinansin. Marami siyang side comment. ma'am, Alam mo yan. edukal mo, actually, hinayaan ko na lang eh. Hindi nyo masasabing ako'y bias ngayong gabi ha. Sa totoo lang, pinaburan ko si Ma'am Genevieve ngayon at ramdam ni Eugene yan na pinapabayaan ko na lang si Ma'am Genevieve. So hindi ako bias ngayong gabi. Siguro sa side ni Eugene, bias ako. Pero sa side ni Ma'am Genevieve, hindi. Huwag niyo akong Bakit Mr. Eugene, no? Pasalitain mo dami naman ako. Pag siyang bumanat, hindi ako nag-object. Hinayaan ko siya kung ano ang mga sinalita niya. Pero kung ako ang magsasalita, palagi siyang nag-object, palagi siyang object. Kaya napataas yung mga sinalita ko. Dapat ay kung salita ko, isalita ko. sige na. Hinayaan ko siya sa kanyang mga Sige na, kapatutsada. Hindi ako Ma'am nagsalita. Genevieve, sige na para makapag-move on na tayo. No? Ano na tayo? Move na tayo ngayon sa sa rebuttal stand mo ng 15 minutes. Wala. Sige. So, Yan, I hope maigi. naman doon na sa ngayon lang, now, excuse me for a while, naglobat ako. Sana naman din, magrespeto naman tayo. Dahil we both agree Ako. with Sir Eugene, nagagamit kami ng PowerPoint. Meron Mamaya. sa chat box namin. Mamaya, Nag-agree iyak na yan si ma'am. Nag-agree siya. Alam niya na may PowerPoint. 'Di ba? Alam niya dahil sinabi ko din sa kanya mag-prepare ka ng PowerPoint. Sa ngayon sabihin ninyo na hindi ninyo alam na may PowerPoint Ma'am, wait lang ma'am. Bigay ko muna sa iyo ang 15 minutes na rebuttal stand mo sa ni Brother Eugene. And then ako yung magpapatigil lang pag may objection, okay? Eugene, nagpasensyahan mo na ako ha, kay lang eh.
Medyo Okay lang, bro. dito Okay muna lang. ako kaya Wala namang ating problema. unawain si Ma'am Genevieve. Okay. Excuse me for a while. Please give me also my time. Kahit na anong sabihin ninyo, kung hindi kung wala ako sa topic, wag din ninyo pagsabihan na wala ako sa topic. Let every soul decide or judge which is which. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sige. So, okay. So move na tayo ngayon sa 15 minutes na rebuttal stand ni Ma'am Genevieve. Okay, sa topic na patutunayan na si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. Ito ang kanyang rebuttal stand. Sige, Ma'am Genevieve, for 15 minutes, get ready.